Ito ang Kapihan sa Bagong Pilipinas. Isang magandang araw Pilipinas, magandang araw Soxer Gen, araw na naman po ng Martes, November 26, 2024. Sa ngalan ni Presidential Communications Office Secretary Cesar Chavez, Philippine Information Agency Director General Catherine Chloe Di Castro at PIA-12 Regional Director Frian Abquilan, ako si Oliver Ross Rivera at ito ang Kapihan sa Bagong Pilipinas. This communication initiative aims to enhance public understanding and engagement on the programs of implementing agencies at the grassroots level. The activity further aims to amplify the policies and initiatives of each featured department consistent with the administration's Bagong Pilipinas governance philosophy and leadership agenda. And for our 26th episode, bawat rehiyon sa bansa ay pag-uusapan ang mga inisyatibo ng pamahalaan tungkol sa tubig. Sa ating central office ay pag-uusapan ang mga programa ng Local Water Utilities Administration o LUA. Dito naman sa Rehiyon 12, ating makakasama ang City of Coronadal Water District. Tayo ay mapapanood via Facebook Live sa official Facebook pages ng PIA at ng CKWD. Mapapanood din po tayo via delayed telecast sa Marbel Cable Systems Incorporated dito sa lungsod ng Coronadal. At huwag na nating patagalin pa. To kick things off, let us all welcome ating pong palakpakan ang General Manager B ng City of Coronadal Water District, Attorney Benji G. Espinosa. Sir, good morning. Ang inyong pagbati po sa ating mga manonood. First of all, good morning, Oliver, at saka sa lahat ng nanonood ng Kapihan sa Bagong Pilipinas. Sa lahat ng nanonood at saka nandirito sa site ng ating programa, again, magandang umaga sa lahat. At saka sa aking mga kasamahan pala sa City of Coronadal Water District at saka sa mga nandiritong members ng broadcast at print media. Gandang umaga. Opo. Sir, to give our viewers a quick overview, ano po ang relationship, status ng Local Water Utilities Administration o LUA at ating City of Coronadal Water Districts or water districts operating in the regions or in the provinces? Ang Local Water Utilities Administration or LUA is a government corporation created by virtue of Presidential Decree number 198. At saka yung water districts is also a creation of PD 198, which is actually operational when a resolution is passed by the city or a municipal council of every municipality. So, ang Local Water Utilities Administration is the regulatory agency of all water districts in the Philippines. Okay. At saka ang Local Water Utilities Administration ay ang provider ng technical assistance at saka financial assistance sa lahat ng water districts sa buong Pilipinas. So, speaking of technical assistance, ano yung mga technical assistance na binibigay ng LUA doon sa ating mga local providers po? Yung technical assistance na sinasabi ko is in the form of helping water districts operate the water system source, nagbibigay ng seminars, nagbibigay ng guidance para doon sa mga personnel ng water districts kung paano i-operate ang facilities ng water districts. At ito ay nagkakandak din ng mga seminars, no? Okay. At iba pang paraan para lalong ma-improve at mabigyan ng capacity yung mga water districts na i-operate yung kanilang water facilities. In terms of construction, sir, ng mga facilities, ano yung assistance ng LUA po?
They are assisting the engineers of the water districts doon sa pag-put up ng mga structures, specifically yung mga wells or yung mga surface water facilities ng water districts para maging operational at saka yung services ng tubig will be continuous in every locality na mayroong water districts. Opo. Sir, isa rin sa na-mention po ninyo kanina is financial assistance. Ano yung mga financial assistance na maaring ma-avail ng water districts from LUWA? Yung LUWA kasi ang provider ng mga kinakailangang pera ng water districts para i-put up yung mga facilities na dapat ma-operate para ma-provide yung tubig para sa mga tao. In every municipality or in every water districts na na-create, yun ang one of the functions of LUWA na suportahan yung mga projects ng water districts para magkaroon ng water supply yung mga localities na nakakreate ng water district. Loan ito, sir? It is a form of a loan na mayroong mababang interest. Okay. So, kumaga subsidize siya ng government. So, the money is coming from the government or from other sources na china-channel sa LUWA. At saka pinapahiram doon sa mga water districts na nagpuput up ng mga water facilities. Sige po. Thank you very much, Attorney Benji Espinosa, ang General Manager B ng City of Coronadal Water District. At this point, atin pong alamin kung ano ang mga nagawa, ginagawa at gagawin pa ng CKWD sa pamamagitan ng isang audiovisual presentation. Let us all watch this. The City of Coronadal Water District was established pursuant to Presidential Decree 198, Chapter 2, Purpose and Formation, Section 5, which states, local water districts may be formed pursuant to this title for the purpose of acquiring, installing, improving, maintaining, and operating water supply and distribution systems for domestic, industrial, municipal, and agricultural uses for residents and lands. The City of Coronadal Water District was established in 1980 through Sangguniang Bayan Resolution No. 92, Series of 1980, of the then Municipality of Coronadal, Province of South Cotabato. It was then issued a Certificate of Conformance No. 156 in July 1981 by the Local Water Utilities Administration. The mission of the CKWD is to be a progressive, self-sustaining provider of sufficient potable water supply and quality service in the city of Coronadal. As a public utility firm, CKWD envisions promoting the well-being of the city's residents through the effective and efficient delivery of potable and sustainable water supply, responsive and high-quality services, the utilization of modern technology, the enhancement of human resource capabilities, and the transformation of the district into one of the most progressive and viable water districts in the province of South Cotabato. The Local Water Utilities Administration, a government-owned and controlled corporation, was created under Presidential Decree No. 198 dated May 25, 1973, otherwise known as the Provincial Water Utilities Act of 1973. The LUWA's major functions are to prescribe minimum standards and regulations to ensure acceptable standards for construction materials and supplies, maintenance, operations, personnel training, and accounting and fiscal practices for local water utilities, furnish technical assistance for personnel training programs, monitor and evaluate local water standards, and facilitate systems integration, joint investments and operations, as well as district annexation and de-annexation when economically warranted. From 2022 to 2024, the CKWD reached a milestone of 7,893 new service connections, achieving a growth of 3,500 within the period and bringing its total active connections to 32,865 as of October 2024. CKWD has successfully extended its services to all 27 barangays of the city of Coronadal, marking a significant achievement in its coverage, with 30,383 households now being served. The Barangay Development Program,
a partnership between the local government unit of Coronadal and the district, provides free, clean, and safe water to all, especially in areas without reliable water sources. It is the only program of its kind in the Philippines. As of today, 1,137 out of 1,944 connections have been installed, bringing more residents access to this vital service. The water tariff starts at an affordable minimum of 180.3, with rates increasing based on consumption level and connection type. From operating 22 deep wells in 2022, the district now runs 27 deep wells and 1 spring, with a total capacity of 1 million cubic meters per month, enough to supply 38,000 households. The total capital expenditures of the district from 2022 to 2024 amount to 189 million, with 24.3 million in 2022, 48.7 million in 2023, and a budget of 116.3 million for 2024. During this period, the district created 194 new employment opportunities to support its expanding operations and services. The non-revenue water of the district is at 13% for October 2024 and 20% year-to-date. Non-revenue water refers to water that is produced but not billed to customers, often due to leaks, theft, or metering inaccuracies. 2 pumping stations have been inaugurated this year to provide sufficient water to 2 barangays in Coronadal, further enhancing the district's water distribution capabilities. Additionally, the ongoing construction of 2 pump houses is underway in Barangay Santa Cruz and San Roque. CKWD envisions developing a surface water treatment facility to enhance the sustainability and reliability of its water supply, ensuring long-term access to clean, potable water for the growing population of Coronadal. In conclusion, in line with its mission and vision, the City of Coronadal Water District, CKWD, is dedicated to improving its water supply and services. Through ongoing infrastructure projects and a commitment to sustainability, CKWD aims to provide clean, reliable, and affordable water to all residents, ensuring the city's future water needs are met. Ating pong palakpakan ang City of Coronadal Water District sa kanilang audiovisual presentation. At this point po, Attorney Espinosa, let us, before we give the floor to our media friends, meron po akong mga ilang katanungan po muna. Sir, number 1 question is, maiinom ba or pwede bang inumin ang tubig mula sa mga lumalabas mula sa gripo ng services ng CKWD? And ano yung mga measures na ginagawa po ng inyong opisina para ma-ensure yung safety nitong mga iinom ng tubig po na ito? Yes, Oliver. Yung tubig ng City of Coronadal Water District ay pwedeng inumin. Potable. At saka, the water is potable. At saka, we are following the guidelines set by the Philippine National Standards for Drinking Water issued by the Department of Health, no? Okay. Such as bacteriological testing at saka yung physical and chemical testing. So doon natin malalaman kung mayroong bacteria yung tubig. And as far as the City of Coronadal Water District is concerned, mula noon hanggang ngayon hindi pa naman nakikitaan ng bakterya yung aming tubig doon sa aming pipelines. So, maasahan na yung tubig ng City of Coronadal Water District ay pwede talagang inumin. Opo. Sir, there are issues about the presence of contaminants sa tubig po, particularly in Zone 4 and Barangay Morales. Reported po ito sa CKWD. Gaano po ba yung kadalas yung monitoring or sinisuri yung tubig para sa contaminants at saan po inilatahala yung mga resulta po nito? Saan po ninyo pinapublish? Wala namang nare-report na based doon sa examination, wala namang contaminants yung tubig, no? Okay. Kahit saang portions ng kahit saang bahagi ng Coronadal na sineserve ng ang aming water district. Kasi yung bacteriological test is conducted every month at saka every Monday mayroong 10 areas na kinukunan ng sample ng tubig with the presence of a personnel from the Department of Health and the personnel from the water district. So sabay-sabay yun sila kumukuha ng sample sa 10 areas na yun every Monday.
at saka dinadala doon sa accredited laboratory ng Department of Health, which is in particular dito sa Coronadal City is the Provincial Hospital ng South Cotabato, located in Coronadal City. So doon ina-examine yon, at saka mula noon hanggang ngayon, wala pa namang result na nagkaroon ng bakterya doon sa pipelines. So masasabi naming safe inumin yun. At saka walang contaminants doon na present doon sa pipes. So issue lang yun, sir. Yes. If ever naman, sir, na hindi natin ma-meet yung water quality standards, ano yung actions na gagawin po natin? There is that Office of the Department of Health, saka yung Provincial Health Laboratory ng Provincial Hospital, at saka yung City Health Office ng City of Coronadal. Madali naman itong lapitan, saka anytime pwede naman tayong magpa-rescue dito kung paano i-arrest yung problema doon sa bacteria in case na magkakaroon ng problem doon sa linya ng tubig. But as far as the water district is concerned, hanggang ngayon wala pa namang nag-arise na problem relating to contamination of water at saka yung presence ng bacteria doon sa tubig. Doon sa mga linya po natin. Yes. Because we always make sure na yung tubig na dumadaan doon is safe for drinking. Kasi ginagamit yun ng mga concessionaire sa lahat ng bagay. Pagluto, paglalaba, at saka iniinom. Opo. Sir, may mga concerns tayo narinig about discoloration and odor. Ano po yung mga causes nito, sir? And how are these addressed? Yung discoloration kasi usually is caused by yung presence nung manganese at saka iron. Kasi normal yun, no? Nandoon na yun sa tubig kasi yung Coronadal City is a valley, located on a valley. Saka nandoon na yung mga substances na yun. But we make it sure na paglabas ng tubig, walang baho yun. At saka yung pag-discolor, kung in the event na may discoloration, fina-flush out namin yung portions na may discoloration to make sure na yung magagamit na tubig ng mga concessionaires ay malinis at saka puti, no? Puting tubig. Ito, sir, tina na sinasabi. So in local dialect, ito yung sinasabing tina. So hindi naman ito hazardous. Only that pag tumagal ito doon sa lines at saka hindi na flush out, posibleng mag-discolor yung tubig, pero walang bakterya yun. Okay. Kasi we are infusing yung chlorine doon sa tubig para ma-eliminate yung lahat ng bakterya. How frequent is this, sir? Yung pag-flush out natin ng mga... Every time na may reported na may discoloration, we immediately make the flushing out of those discolored water. Kumaga, naiipon lang siya doon, sir, sa certain part ng tubo, and then fina-flush out na lang natin. Yes, yung flushing point kasi marami. Doon namin nilalagay sa may mga possible na doon ang maraming naiipon na manganese. Kasi hindi mo naman makikita yung manganese doon na dumadaan sa lines kasi underground yun eh. So, yun ang isang aming strategy na maglagay ng mga flushing point para every time na may discoloration, doon namin ipa-flush out yung nagdi-discolor na tubig. Pero malinis yun Malinis yun. Opo. Sir, based on your AVP po kanina, CKWD is already serving 32,000 households. Ang dami na po. Yes, sapat ba ang supply natin? Yes, no. As of now, nasiserve naman natin yung lahat ng concessionaires sa City of Coronadal. Only that, doon sa time na yung peak ng paggamit ng tubig, nagkakaroon ng decrease doon sa pressure. Pero nasiserve lahat. And kasali na yon sa aming plan. No? Sa aming plan na magkakaroon ng mga reserve na wells, including the possibility of putting up a surface water para lalong lalaki yung reserve ng City of Coronadal Water District para sa future na
water services na aming ini-envision. Sir, before I give the floor to our media friends, ano yung main source natin ng tubig na pinagkukunan dito sa Coronadal City? Our main source is composed of 27 deep wells. Okay. So it is, yung 27 deep wells are located in the different areas within the city of Coronadal. So kinoconnect natin yun sa isang central system na lahat ng tubig pwedeng gamitin saan mang bahagi nung Coronadal. Sige po. At this point, let us give the floor to our media friends na magtanong. Reminder lang po, magpakilala po muna tayo before we shoot our question. Sige, wait lang po. Sige. First question. Yes, sir. Good morning, RJ Umagaptiad from 90.5 Good Vibes Radio, Coronadal. Ang question ko po, sir, may mga ilan pong issue ang mga residente po sa may Barangay Santa Cruz, which is nag-experience po sila ng water shortages. Ano po yung mga hakbang natin para po ma-address itong mga water shortage? Yung problem sa Barangay Santa Cruz was immediately addressed by operating our newly completed deep well no sa Purok Bagong Silang sa Barangay Santa Cruz. We operated that deep well by using a generator kasi on progress pa yung construction ng pump house. As of now, yung sinasabing problema doon sa tubig was already well addressed. At saka maganda na ngayon yung pressure doon sa area na medyo mataas. That is particularly located at San Antonio Phase 4 nung Purok Bagong Silang ng Barangay Santa Cruz. As of now, okay na yung pressure ng tubig doon. Sige po. Thank you very much. Next question po tayo. Next question. Sige lang po. Sa ating mga viewers, pwede rin po kayong mag-comment ng inyong mga katanungan at babasahin po natin yan mamaya. Sige po. Okay? Good morning, sir. Good morning, Saludo sir. from ABS-CBN. Ang tanong po is, what is the water district doing to ensure a sustainable water supply for the growing population? Yeah. We actually anticipated it by constructing more wells. No? As of now, we have, I think, 29 water wells. At saka, we are still planning. No? Every year, we are constructing water wells para ma-address at saka magkakaroon kami ng reserve. As of now, sufficient yung tubig natin for the concessionaires na nakakonect sa water district. So, yung mga future na needs ng lahat ng taga-Coronadal, ngayon pa lang nakaplano na yun at pinaplano na natin na i-address, i-construct pala next year. Especially, sir, booming yung subdivision, maraming mga subdivision na pinapatayo dito sa Coronadal City. Ma-assure ba natin na masusuplayan po natin itong mga ito? Yes, Oliver, na-consider na natin yung mga existence ng bagong mga subdivision ngayon. Yes. Kaya nga, patuloy ang ating pag-create ng mga wells para maunahan natin na magkaroon tayo ng reserve even if the construction of subdivisions are continuing. No? So, yun ang ating mission na i-address yung dami nung makonstruct na subdivision. Uunahan natin na pag-construct ng water wells para in time na matapos yung subdivisions, mayroon ng tubig. Yeah. Sige po. Next question po tayo. Good morning, sir. I'm from 102.9 Radyo Sincero Coronadal. I'm Von Valdivieso. This question, how you can customers report service interruption or water issues and how quickly are these resolved? Mayroon tayong Facebook account at saka from the time na nag-apply yung concessionaires doon sa office para magkaroon ng water connections, binibigay na natin yung mga numbers na pwedeng kontakin yung water district para
i-address no kung ano man yung concerns na ma-experience ng mga concessionaires no. Even at night kasi may assigned na personnel tayo to address the leakages at saka yung request for repair ng mga affected concessionaires kahit gabi. 24/7, sir? Yes, Yeah. sir. May on-call tayo. May on-call tayo at saka may nagdo-duty talaga during night time. Sir, follow up ko lang din dun sa question niya. Hanggang saan yung pwedeng ipa-repair sa CKWD? Hanggang saan yung pwedeng ipa-repair doon sa mga personnel ng CKWD? Pati ba sa loob ng bahay na sira ng mga tubo? Pwede nila? Yung obligasyon kasi ng water district, yung linya hanggang doon sa metrohan, sa metro, sa water meter. But Yes. at times, kung may mga request na nandoon na yung Sa loob. personnel, pinapakiusapan na lang na i-repair na lang din yun para maka-benefit din yung Yes. mga concessionaires. No? Anyway, hindi naman yan hindi naman yan araw-araw ganyan ang sitwasyon. Oo. As need arises lang As din. the need arises na kung kinakailangan. Sige po. Next question po tayo. Good morning, everyone. Good morning, Manager. Nika Pama from DXKG 92.5 FM, Radyo Rapido Coradal. Ang tanong ko po, are there plans for improving or expanding the water distribution system po? Thank you po. Yeah. Yes, actually, for 2025, mayroon na kami nakalatag na projects para i-construct yung expansion ng water supply, no? Especially yung mga pipes papunta doon sa mga areas na binabahayan na ng mga tao. And in 2025, mayroon kaming feasibility study for a possible surface water facility doon sa Marble River, no? That will augment the water resources para i-supply doon dito sa concessionaires ng City of Coronadal Water District, no. And we are planning na in 5 years time makover na namin 100% yung 27 barangays. Although sa ngayon covered naman pero hindi 100% yung ibang barangays. Opo. Pero I think in 5 years time mako-cover namin lahat 'yon. 100%. Sir, follow up lang din. Ano yung itong surface water facility na minimension po ninyo kanina? To give our viewers idea po kung ano ito. Yung surface water facility is one kind that will use the water from the river as a source of our water supply. Okay. May kwan lang yan, may processes na gagawin, may facilities na i-put up para i-process yung tubig na magiging potable. Okay. So, hindi yan siya underground, kundi yung sa taas. tubig na nakikita sa ilog, yun ang ating source. Okay. So, yun ang pagkukunan ng ating mga para ma-distribute sa ating mga facilities. Yes, so, kasi yung underground na source, posibleng ma-deplete yun kung doon ka lang palagi kukuha. So, isa yun sa aming mga plano na kung saan yung surface water, doon kami magpaplano na mag-augment ng water supply. Yeah. Sige po. Thank you very much. I think may last question tayo mula sa ating media friends. May tatlo pa? Good morning, everyone. Good morning, Manager. This is Trina Balanon of Radyo Sincero po. I have a question. There were different water districts who engaged in joint venture with private companies. Do you consider also in doing so? As of now, wala kaming planong magkakaroon ng joint venture, no. We are planning that we will construct a surface water facility but we will operate it on our own. Kasi yung experience namin doon sa mga private companies parang hindi maganda. Yung iba kasing water districts na nagkaroon na ng privatization, joint venture agreements at saka yung totally transfer na ng operation doon sa mga private companies, hindi maganda yung experience. Like, doon na lang lahat na pupunta. Doon sa joint venture, walang benefit na napupunta doon sa water district. Yeah. Doon na lang pumupunta lahat sa joint venture company. So, as far as City of Coronadal Water District is concerned, wala sa plano namin na magkaroon ng joint venture agreement para magkaroon ng
supply ng tubig. Sir, ang status ng CKWD ngayon is GOCC? Yes, ang CKWD, no, yung City of Coronadal Water District is a government-owned and controlled corporation. No? Yeah. Mayroon na kasing ruling ang Supreme Court doon sa kaso ng Davao Water District noong 1992 yata. Yeah. The Supreme Court in that case declared that all personnel of all water districts are covered by the Civil Service Law. Kaya lahat ng empleyado ng water district sa buong Pilipinas are all government employees. Sige. Sige po. Next question. Sige po. Pakilala muna tayo. Good morning po. Maria Crista de Leomos from 107.3 Radyo Latigo FM. Good morning, ma'am. So ang question ko po, sir, what are the other long-term plans do you have at 3 to 5 years from now? Yung pagdagdag ng water source, isa na yung surface water facility. And the rehabilitation of some of the old lines, kasi yun ang source ng mga possible leakages at saka source ng mga possible discoloration ng tubig. Kasi hindi natin alam kung gaano nakarami yung na-stuck doon na manganese at saka iron. So yun ang some of the projects na gusto nating i-implement in the long term. Storage tank, sir, meron din kayong... Ang storage tank pala, isa rin yan sa mga projects namin kasi yung capacity ng mga wells natin is enough na, kaya lang hindi natin ma-fully utilize kung walang reservoir. Maliban doon sa rehabilitation ng linya, magkakaroon din kami ng plano para sa filtration, no? Filtration is a process to eliminate yung mga hindi contaminansa kundi yung mga discoloration ng tubig. So, pinifilter niya yung mga maliliit na substances na nandoon sa tubig para maging maalis yung mga dissolved na solids doon sa tubig. At saka we are also planning in the long term na magkaroon ng medyo malaking office building. Kasi ano yan, no? Nahihirapan na yung mga concessionaires doon every time na magbayad. At saka, yun nga, yung service line. Service line, sir. Paabutin natin doon sa mga rural barangays? Hindi, yung sabi ko kanina na yung 27 barangays, dapat 100%. Dapat makover yung buong barangay. Kasi as of now, may mga areas na nagsa-struggle pa doon sa supply kasi may mga areas na mataas. Doon sa portion na mataas, pag mahina ang source mo, hindi makakakyat yung tubig. But it will be covered by our plans na kahit yung pinakamataas na portion ng Coronadal na mayroong bahay, malalagyan natin, masusuplayan natin ng tubig. Sige po. Next question po tayo. Meron pa ba? We have 2 more from our media friends. And then marami pa akong tanong. Good morning po. Napag-usapan din naman natin yung mga plans. So, may plano po ba si CKWD na magpataas ng rates natin? Yes, no? Pero not this year or not in 2025, pero siguro sa 2026 because ang water district kasi is a stand-alone government corporation. Walang funding dito na kinukuha mula sa national government. Ang aming funding is coming from the payment of concessionaires. But we are not allowed to keep surpluses or earnings. Lahat ng aming earnings dapat mabalik doon sa services. So kung ano man yung kulang, ano yung nakikita nating pwedeng gawin para maging effective at saka masatisfy yung tao sa services, kailangan nating mag-increase kung wala na tayong pondo. Pero siguro last recourse na yun kung wala na talagang last pondo. resort na talaga yun, sir. Kung wala nang pwedeng kunan, saka pa tayo mag-increase. But pag mayroon pa, edi ubusin muna natin yung pondo para yun ang gamitin for development ng
water source at sa expansion ng mga linya. Tsaka sir, this is to be approved pa ng LUA, di ba? Yes, every time na mayroon tayong water rates, Increase. the water rates increase will be reviewed by LUA. So hindi basta-basta. Titingnan ng LUA yung financial condition o financial status ng water district bago nila i-approve. And there must be a public hearing para alam ng tao. So, yung projects ng water district, open naman yan eh. Malalaman man yan ng tao. So, makikita nyo yung difference nung serbisyo nung water at saka nung electricity. Doon kayo, in fact, ang electricity, mayroong dinadagdag yung system loss. System loss. Sa tubig, wala kaming tina-charge na system loss. Yun ang logi ng water district kasi yung mga nakaw na tubig by using illegal connections, Sige, hindi sir. yun binabayaran ng ibang concessionaires. Unlike doon sa kuryente, pag nagnakaw ka ng kuryente at saka hindi nakita yon, babayaran yun ng ibang gumagamit ng kuryente. Sige. Sa water district, hindi. Kung nanakaw yung tubig, hindi, maswerte yung nagnakaw. Sige po. Before I give the floor to our last question, sir, follow-up ko about nun sa illegal connection. Ituloy na lang natin, sir. Yes, sir. Ano ang panawagan natin dun sa mga nag-i-illegal connection or ano yung considered na illegal connection po? Yung panawagan ko first of all is doon sa mga nag-illegally connect, mamuhay kayo ng patas. Mamuhay kayo ng patas kasi hindi naman maganda na ninanakaw nyo yung pinakikinabangan nyo. Yeah. Pangit naman. Tapos, yung para ma-address ito, actually, yung water district, lalo-lalo na doon sa mga nag-report na concessionaires, pag napatunayan at saka na-recover namin yung cost ng ninakaw na tubig, part of it will be given to doon sa nag-report. Oh. May porsyento. So, Halimbawa, i-report. yung nakakita, no? Kung actually nasingil namin yung nagnakaw, part nung nasingil namin will go to the reporter na nag-report. Sige. So, yun ang, at saka nagawa na namin yan, no? Marami na kaming nabigyan nung portion ng ninakaw na na-recover namin. Marami na. So, siguro pwede kayong tumulong doon na mapalaganap yun na kung may mga areas na nakita nilang paano nyo malalaman na may illegal connection? Ano yung considered na illegal connection, sir? Pag once na na-disconnect ng water district, tapos binalik nung tao, binalik nung concessionaire na hindi alam ng water district, nakaw yun. Sige. Or, nag-connect siya na wala siyang application for service connection. Halimbawa, nag-tap siya doon sa linya, doon sa pipe, na hindi alam ng water district. Illegal connection yun, nakaw yun. Pilferage baga. So, kung makikita yun ng nag-report, mapoprove namin na makocompute namin yung estimate nagamit na tubig, kukolektahin namin yung sa nagnakaw, part of that recovery of the amount will be given to the one who reported. So sige, huntingin po ninyo yung mga nag-illegal connection at tulungan po natin ng CKWD. Last question from our media friends. Good morning, sir. Good morning, ma'am. I am Mitch po, an intern from the XKR. So, yung question po is, based on your AVP, you serve 27 out of 27 barangays, yet only 73% were being served. Why is this so? Bakit daw? Yes. O kasi nga hindi pa saturated. Hindi pa siya completed kasi may mga areas na medyo mataas. So yung medyo mataas na area, tsaka yung medyo maliit pa yung bahay, hindi pa namin napapasok. Pero lahat ng barangays mayroon ng mga pipes. 73% kasi sa isang barangay hindi lahat na-serve dahil doon sa area na mataas yung portion. Halimbawa doon sa isang nag-apply
mga more or less half kilometer yung distansya niya doon sa pipelines, posibleng hindi kaagad ma-address kasi nga yung funding ng water district is coming from the concessionaires, no? Siguro in the coming years, pag sufficient na masyado yung income at saka yung surplus na nakukuha ng water district, posibleng kahit malayo yun, lagyan natin ng linya, no? So ngayon, present lang yan doon sa mga areas like Bulol at saka yung Kakob. Kasi yung Bulol, yung Assumption, talagang bundok yun. Yeah, pataas na yun. Pero mayroon kaming doon, ha? Mayroon kaming water supply doon. Pero hindi lahat ng portions nasi-serve kasi nga bundok. At saka yung sa Kakob, mayroon din kaming lines sa Kakob. Pero yung masyadong mataas na portion, hindi na nasi-serve as of now. Pero in the coming years, talagang i-cover namin yan. Sir, ano ang minimum requirement natin para makapag-apply ng linya sa CKWD? Minimum requirement is yung ID, proof of ownership doon sa lupa para walang problema later. Tapos, yung payment ng fees. Yeah. Magkano, sir? Usually yung ang bayad kasi doon sa service connection fee is all in all parang 2,700. Pero yung ibang portion pwedeng installment. Stagger yung pag staggered. Okay. So ma-divide into tranches, sir. Ma-divide into tranches. Yung connection fee pwedeng yung component kasi ng application fee, tinitingnan yung bahay mo kung gaano kalayo doon sa linya. Sa main source. So, hindi pare-pareho yung bayad ng concessionaire. Depende sa lapit niya doon sa linya. Kung medyo malapit siya, yung materials na i-compute doon para ma-connect siya is lesser than the other who is far from the line. So, ang minimum siguro mga 2,007. So, sir, in terms naman of collection rate, gaano kataas ang collection rate ng CKWD? Collection rate is, I think, 92%. Yung collection efficiency. Collection efficiency po natin. Pero yung on-time payment, I think, 70. 70%. Yung halimbawa, pag bill, bayad agad, mga 70%. Pero yung collection efficiency na kung paano mo makollect yung bill, as of now, parang 92%. Kasali na yung late doon. Sir, ilang months makonsider na hindi ka nagbayad bago putulin yung linya mo? May kwan kasi yan, may period. Halimbawa, nag-reading. Yeah. Tapos doon sa bill mo, sinasabi doon na you pay it on or before ganitong date. After that date, may 5 days ka na allowance bago ka putulan. So for example, sa resibo mo kasi ang billing doon is pag reading nung water use mo, issuean ka ng water bill. Yes. Doon sa water bill, mayroong date doon kung kailan ka babayad. Si Judith. After due date, may 5 days ka to pay. Na allowance. Na allowance bago putulin. Bago putulin. Okay. So yun ang allowance. Na-extend yun noong COVID time. Kasi yung 5 days nagiging 2 months. Kaya nasanay yung tao ba? Pabayaan so, nung nasanay yung tao, yung efficiency namin sa collection bumaba at saka yung readiness namin para i-disburse yung pera, nabawasan kasi nga yung mga tao nagbabayad na 2 months late. Sir, so ngayon binalik namin. Opo, efforts naman sir ng CKWD para mas mapalapit yung mga bayad centers or ano yung modes of payment na pwedeng gawin ng mga consumers po natin? May mga collection centers kami, specifically yung GCash, KCC, Ace Commercial, 7-Eleven, Veterans Bank, DBP. I think, I do not know if Land Bank is available. Pero there are 8 centers, no? Na pwedeng bayaran na hindi na kayo pupunta doon sa office. So, I think 8 yun. So, kung mayroon kang GCash, kahit doon sa bahay mo, pwede kang magbayad.
Mas easy na lang, sir. Hindi na So, kailangan available pumunta pa. yun. Hindi na kailangan Pumila. pumunta sa office, hindi na kailangan pumila doon sa office. So, 8 centers na pwedeng magbayad yung mga concessionaires. Sige, may question pa ba tayo? Sige po, may isa pa yata. Pahabol. Good morning, Grace Torreta from Happy FM. Good morning, ma'am. Sir, do you have plans of adding more jobs? Adding more jobs. Trabaho. Trabaho. Yung, as of now, mayroon tayong regular positions, mayroong job orders, mayroong labor, no? May hiring kami ngayon, no? 42 positions, pero hindi yun sabay-sabay pinipilapan. Yun ang availability ng jobs ngayon doon sa water district. Pero definitely, as the water pumping station continues to grow, sige rin kaming hire ng mga personnel na magman ng pumping station. Sige. But as of now, mayroon kaming 42 positions na finifill upan ngayon sa water district. Sige po. May last question yata. Pahabol pa? Sige. Go. Pakilala muna. Yes po. Nico Solano from Radyo Bida Coronadal. Yes, sir. Yes po. Kung mag-apply po tayo ng service connection ng CKWD, gaano po katagal ang hihintayin ng isang kliyente? Under the anti-red tape law, mayroong stages ng may timeline. Ang pinakamataas doon is 20 days. Doon sa aming charter. Doon sa process flow. Sa aming process flow, ang pinakataas doon is 20 days from the time na nag-apply. Pero pag cope up yung mga activities every day, hindi naman aabot ng 20 days. So, pero ang pinakamatagal is 20 days kasi under the ARTA law, yung Anti-Red Tape Act, dapat hindi tatagal ng 20 days yung isang transaksyon. So, kaya ganon. Pag nakabayad na sila, sir, mga ilang 15 days after payment, kaya ba? Pag halimbawa na kabayad sila, as soon as possible. I think pag available yung installer, makukonect naman kaagad. Basta, I think it will not exceed 20 days from the time na nag-apply. Ang problema lang doon kung matagal magbayad. So, after the payment, siguro pinakamatagal doon 5 days. Sige. Sir, before we end, from my may additional questions lang ako. Anong mga services ang gusto pa nating ma-avail from LUWA naman? Anong mga request natin na sa kanila, sa LUWA? Kuha namin doon is yung availability ng funding ng NUWA for a possible loan at saka yung water rates increase. Kasi ang last na increase ng water district is in 2010. 2010 pa? 14 years ago. Na-implement yun, na-execute yun hanggang 2017. From 2017, wala nang increase. Kaya pinagkakasya namin kung ano yung available na resources na lang. So as of now, doon sa projects, siguro kung titingnan mo yung enumerations ng mga projects, ang pwedeng immediate na priority doon is yung reservoir. Reservoir talaga. Yung tangke ba? Kasi yung mga pumping stations, pwedeng mag-operate yun, kaya lang kulang yung lalagyan para reserve doon sa peak hour ba. Yung peak hour, yung sabay-sabay na, yung oras na sabay-sabay gumagamit sabay-sabay yung mga tao. naglalaba. Like 6 o'clock, 7 o'clock. Saka kung weekends. Saturdays, yung laba, sabay-sabay. Yun ang humihina ang pressure kasi nga sabay-sabay kuha. So pag may reservoir,
pwedeng yung sabay na gamit makater nung reservoir. So yun ang focus namin sa lahat ng priority. Kukonstruct kami ng reservoir kasi may source naman na ilalagay doon sa reservoir. May time pa ba tayo? Additional questions lang sa akin, sir. Magkano yung minimum natin ngayon na rate for City of Coronadal Water Our District? minimum rate for 10 cubic meters water supply is 180. I think kami ang pinakamababa sa South Cotabato. 180 pesos. And then succeeding nito, sir? After 10 cubic meters na gamit, the additional 10 meters will be computed with magkano? Magkano yung succeeding? 22 pesos. 22 pesos per cubic. Tapos sir, iba yung rate ni residential sa commercial. Yes, iba ang rate ni residential sa commercial kasi si commercial negosyo yun eh. At saka yung sa commercial kasi medyo malaking tubo ang gamit. So in terms of opportunity na i-extract yung tubig, mas mabilis. Mas mabilis sila kasi malaki yung pipe na gamit nila. Yung opportunity ba na to use water nandoon sa kanila kasi malaki man yung pipes nila. Kaya doon medyo mataas presyo na sinacharge sa kanila. Say for example, ang bahay is 1/2 inch. Yung kalaki ng tubo. 1/2. Pero sa mga commercial, like yung mga malalaking establishment, kailangan nila ng 2 inches na tubo. So yung opportunity nila na sila makauna kuha, mas malaki kasi malaki yung tubo nila. Kaya medyo mahal ang singil kasi maliban sa malaki yung tubo, commercial pa yung gamit ng tubig. Sir, balikan ko lang dun sa first question. May time pa yata tayo. Yung itong mga water refilling station, sir, dun din ba sila kumukuha ng source sa ating mga source ng CKWD? Pwede silang kumuha pero in reality, hindi ko alam kung 100% ba silang kumukuha. But yung ibang refilling stations, may connection sa water district. Pero under the law kasi, pwede silang kumuha ng kanila. Kasi hindi naman monopoly ng water district yung mag-extract ng tubig. Kaya lang, ang danger doon, kung ginagamit nila yung certification ng potability ng tubig ng water district, yun lang ang concern namin. Pero as far as extracting water from the ground, hindi yun exclusive right ng water district. Okay. Pero yung i-certify natin at saka gamitin siguro yung connection sa water district, baka may mga problema doon later on kasi hindi natin ma-monitor yung independent nila na well eh. Hindi natin alam kung tinitesting yun ng DOH. Ng DOH. Yun lang ang kwan doon. Kaya nga, kung hihingi sila ng certification and later on may mga issues, i-testing natin doon sa source ng tubig. Kasi yun lang man ang the only way to determine it. At saka kayang i-determine yan ng DOH. Sir, paulit-ulit po natin sinabi kanina na sapat ang supply natin. Pero ano po ang panawagan natin sa ating mga viewers and sa mga consumers po natin for water conservation po? Yung hindi kasi issue dito yung dami or yung scarcity ng tubig. Ang importante dito, alam ng mga tao ang proper na paggamit ng tubig. Yung tamang paggamit ba like yung galing sa aming linya. Bibilhin mo tapos galon-galon mo. Ibabasa mo lang doon sa daan. So hindi tama 'yon. Kasi pwede naman yung ibang source ng water na ibabasa mo lang sa tubig, sa daan. So, dapat, siguro yung media makatulong sa amin sa pag-disseminate ng information na gamitin ng tama yung tubig sa tamang gamit. Like for example, pag nagbasa ka ng daan, pwede naman yun yung mga tubig na pinagbanlawan. Pwede mong ibasa yun. Huwag mong kukunin doon sa direct sa potable water kasi sayang. Para naman, kasi hindi, kahit sabihin natin na yung tubig is everywhere, hindi naman lahat ng tubig malinis na pwedeng inumin.
So yung pagbasa ng daan, binyag doon sa tanim, pwede naman yung hindi masyadong potable doon. Like yung nagamit na sa paglaba, nagamit na doon sa paghugas ng plato. So, yun ang mga pwedeng gamitin doon sa ibang purposes. Siguro, hihingi lang kami ng tulong no, doon sa mga nandirito ngayon kung paano sasabihin sa ibang concessionaires ang tamang paggamit ng tubig. Para naman magamit natin ng tama yung natural resources na galing sa lupa. Sige po. Thank you very much. Ating guest, Attorney Benji G. Espinosa, General Manager B ng City of Coronadal Water District. Sir, before we end, ang inyong final statement or panawagan na po sa ating mga manonood. Sa lahat ng viewers, maraming salamat sa pagsubaybay nitong programa ng Philippine Information Agency. Sana nakabigay kami ng mga informasyon saka kaalaman tungkol sa paggamit ng tubig at saka mga programang i-implement ng City of Coronadal Water District at sana maging responsable tayo sa paggamit ng tubig, maging bahagi tayo sa pagprotekta ng ating tubig at saka makatulong sana kayo sa pag-report ng mga leakages at saka yung pag-report ng mga illegal connections para naman magamit natin ng tama yung ini-extract nating tubig kasi hindi ito forever na available ang tubig. Dapat gamitin natin ng tama para naman hindi tayo maubusan ng ginagamit nating malinis na tubig. Okay. Sa lahat ng media practitioners na nandirito ngayon, lalong-lalo na sa Philippine Information Agency, sa aking mga kasamahan sa City of Coronadal Water District at saka sa lahat ng nakikinig, nakasubaybay ngayon ng live stream sa programang ito, sana kahit papaano nakabigay kami ng informasyon sa tamang paggamit at sa future pa na programa ng Water District. Again, magandang umaga at maraming salamat. Ating pong palakpakan ulit, Attorney Benji G. Espinosa, ang General Manager B ng City of Coronadal Water District. At inyong salamat din po sa ating mga media partners at sa lahat ng nandito sa ating venue ngayon at sa mga nanonood sa atin via live stream. Sa ngalan ni Presidential Communications Office Secretary Cesar Chavez, Philippine Information Agency Director General Catherine Chloe De Castro at PIA 12 Regional Director Frian Abquilan, ako si Oliver Rivera. Maraming salamat at hanggang sa susunod na Kapihan sa Bagong Pilipinas. Ito ang Kapihan sa Bagong Pilipinas.